Hello sa guys, so magandang tanghali sa inyo. Sa ngayon is pag-uusapan natin yung bagong feature ni ChatGPT. So yan, as you can see, makikita nyo dito is meron na siyang speaker icon. So para sa niya may speaker icon na yan. So yan, itanong natin kay ChatGPT yan. Meron na screen record na kanina. So yan, pakita ko sa inyo kung ano yung purpose ng speaker icon na yan. So yan, ito, play na natin yung screen record niya. Ayos. Ito ang isang catchy at informative na title at content. Kung gusto mong gumawa ng blog post, caption, article o script para sa content tungkol sa bagong features ni ChatGPT, lalo na ang voice narration. Mga bagong features ni ChatGPT ang voice narration feature, ating alamin. Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, hindi nagpapahuli si ChatGPT. Isa sa mga pinakabago at pinakaastig na update ngayon ay ang voice narration feature, isang tool na nagbibigay daan para pakinggan mo na mismo ang mga sagot ng AI assistant mo, parang kausap mo lang talaga. Narito ang dapat mong malaman. Enter 1. Ano ito? Ang voice narration ay ang bagong feature kung saan binabasa na ni ChatGPT ang kanyang mga sagot gamit ang natural na boss. Hindi na kailangan laging magbasa, pwede mo na lang siyang pakinggan. At 2, paano ito gamitin? Kapag nasa ChatGPT mobile app ka, iOS o Android, makikita mo ang speaker icon sa itaas ng sagot. Itap mo lang ito at marinig mo na ang malinaw na narration ng response. 3. Sino ang makikinabang dito? Perfect ito para sa estudyanteng on the go, professionals na multitaskers, mga may visual impairments, lahat ng gustong matuto habang gumagalaw o nagpapahinga. 4. Kailangan ba ng internet? Sa ngayon kailangan pa. Dahil cloud-based ito, hindi pa available offline ang voice feature. Pero sana soon, maging accessible ito kahit walang internet. 5. May iba bang boses? Sa ngayon, default male voice pa lang, pero sobrang natural at malinaw ang pagkakasabi. Sana sa future, may option na rin para sa iba't ibang accent, tono at gender ng boses. 6. Gamit na gamit sa edukasyon at productivity. Gamitin ito sa pag-review ng notes, pagsagot sa mga katanungan habang naglalakad, pagkuha ng inspiration sa sulat habang nagpapahinga. Parang podcast na may AI kausap. 7. Future possibilities. Isipin mo kung pwede mo siyang makausap ng real-time itong boses mo. Voice conversation, offline narration, customizable tones. Posibleng mangyari yan sa mga susunod na update. 8. Isa itong hakbang patungo sa mas human-like AI experience. Hindi lang siya AI na sumasagot, para na rin siyang digital study buddy o assistant na pwede mong kausapin kahit saan. 9. Pwede bang i-save ang audio? Hindi pa sa ngayon, pero pwedeng i-record ang narration gamit ang third-party apps kung gusto mong i-replay. Hoping for a built-in save as audio feature soon. ChatGPT. Mas interactive na ngayon kaysa dati. Mula sa simpleng text responses, ngayon ay multimodal at multisensory na si ChatGPT. Basahin, pakinggan at balikan, lahat pwede. Kung gusto mong gumawa ng TikTok content, YouTube Shorts, blog article, FB post, gamit ito, pwede ko ring i-format for that. Gusto mo ba ng short script version para sa video? So yan, that's all lang guys. So yun yung sample ng audio feature ni ChatGPT. So pwede natin siyang paimikin through her or his responses sa mga sagot natin. So yan, ang ano lang dito guys is parang may limit yata to. Pag masyado mahaba yung responses niya is hindi niya kayang kaya hindi niya kayang i-processan. Pero we'll try if meron tayong habang responses. So yan, dito na lang muna guys, and thanks for watching.